ng buong buo sa maharap ng tao, sa sinagoga at sa mga Hudyo. And yan, si Kuya Ben, napakinggan ho ninyo ang kanyang paliwanag na may kaugnayan ho rito ang tinanong si Jesus ng pinakapunong saserdote. Dito'y nakikita ko, Kuya Bert, dito yung isang anggulo ng takot Yung takot na ng tao kung bakit hindi mapalutang dahil kasi ang tao kapag kayo na natakot na, naunahan na ng takot, yung mga sasabihin niya na makatotohanan parang nawawala na dahil naunahan na ng takot. Dito nakikita natin, sa buhay natin ngayon lalo na kung ikaw isang mamamayan, pagka nakita mo yung mga pangyayari sa iyong pamayanan, huwag kayong magsasalita at baka yan ay makarating doon, tayo madamay dito. So yung takot, yun ang isa sa mga, pwede ho bang mabigyan ninyo kami rito ng punto dito sa binasa ko na ito, Kuya Ber? Alam mo, Kuya Min, sa karamihan sa ngayon, walang makakagaya sa ating Panginoon. No? Una, wala siyang takot, katulad ng sinasabi mo, ng tao'y takot. Siya wala siyang takot No? Inahayag niya ang lahat ng sinasabi niya. Kung anong gusto niyang iparating sa tao ay sinasabi niya. Kaya mismong siya sinasabi niya, hayagan ang aking sinasabi. Bakit niyo ako tinatanong? No? Wala siyang inililihim. Maging sa kanyang pagtuturo. Pero, kung minsan, hindi natin magaya ang Panginoon katulad ng sabi ko. Bakit? Kasi, sisirain natin yung isang tao ng palihim, hindi hayagan Yung sasabihin natin ang pagkakamali ng ating kapwa, ng patago, ng palihim, ng pachismis. Ang Panginoon hindi ganoon Tinutuligsa niya yung maling sinasabi nga ni Kuya Ben kanina. Kapag mali, mali. Hayagang sinasabi niya. Alam mo, Kuya Ben, napatunayan ko yung kura paroko doon sa amin sa Bacoor, sa San Martin de Porres. Nasabi ko nga kanina kay Kuya Ben na akala ko kapag nagmimisa siya na yung sinasabi niya kung minsan sa mga parishioner ay hindi niya sasabihin kapag nandyan na yung pinakapunong saserdote ng Cavite. Noong Martes, nandun si Bishop Tagle. Kung anong sinasabi niya sa kanyang homily na nadadagdag sa oras ng kanyang misa, ay doon din niya sinasabi. Kasi lagi niyang sinasabi doon, kung kayo'y hindi na makatiis sa akin, mag-antay kayo ng 6 years. Pagkatapos, aalis na ako dito. Pero, kung wala pang 6 years, ay magtiis-tiis kayo. Nung Martes, sa harapan mismo ng pakikinig ng puno ng saserdote sa Cavite, si Bishop Tagle ay sinabi rin niya ng ganon. Kaya sabi ko, ito, pag sinabi niyang tama ay tama. Wala siyang inililihim. Hindi siya nagkukubli. Kundi kung ipinahayag niya sa lihim, ipinahayag niya rin sa liwanag. Sana ganito tayo. Huwag tayong matakot. Gayahin natin ang Panginoon. Kung meron tayong sabihin na pagkakamali ng ating kapwa, diretsahin natin. Huwag natin siyang sisirain na ichichismis pa natin. Yun ang kaduwagan. Yun ang pinupunto kanina din ni Kuya Ben na walang silang lakas ng loob. Katulad din ng sinasabi mo, Kuya Min, ganyan tayo ngayon. Takot tayo. Hindi natin masabi ang katotohanan. Sinong pinapanigan natin? Ang mga saserdote noon, ang mga eskriba at pariseo. Nagiging katulad tayo ng walang utang na loob na
pinakakain ng Panginoon ng pagkain ng katawan. Pinakakain niya ng pagkain ng kaluluwa. Pero pagdating sa oras ng kagipitan, lahat nakakalimutan natin. Nasasampal natin ang Panginoon dahil hindi natin ginaganap, isinasakatuparan ang kanyang mga salita. Amen. Magaganda ho itong mga napapakinggan natin sa ating mga kasama rito. Wika nga pagka nagsalita ka ng tuwiran na talagang sinabi mong katotohanan, sinasabi nga ang salita ng Diyos magkabilay talim Talagang tatamaan ka, wika. Kahit na gaano kakapalang pader, lampasan yan, at makakarating sa iyo, kuya. Kaya ang Panginoon hindi siya nangingimik sabihin ng katotohanan. Kaya dito ho natin nakita na yung takot ng tao ay ang takot ay hindi sa dala ng masamang espiritu yung takot di ba? Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos yun. Ang takot hindi sa Diyos yun. Sa masamang espiritu yun. Kaya itinuturo sa atin na tayo bilang Kristiyano, matuto tayo na magkaroon, maging tapat tayo, at yung takot ay iwagsin natin sa ating sarili.